Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imalin niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino? Sige po. Direk. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just take to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi siya kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. So, pinagsama-sama po niya. Para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niya pinagsama-sama? Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar, kasi nga, yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, para hindi ka mahirapan, sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap na sagutin na talagang kung nga yung mga Namria, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-o-occupy. Okay? Tayo nag-o-occupy. Malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas sila sa EEC. Paano mo isasama? Ay, ako nang gagawa ko. Kaya ilalaban ko nga Dinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang... Nasa loob. Yun namang medyo kako ganito. Lalagyan ko na West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung Namria. Tulungan mo ako dito. Ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, Yan po igawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. Kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon niya. Okay. So itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya. Doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up
DKIG. Tapos idinugtong Tapos dinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. na para bang yun Para bang yun ang sinagot niya sa akin. na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. Oo. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung ano nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala siya sa Kalayaan Group na nakaano siya. So ano ba anong intention para bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilin lang? Hindi parang panlilin lang talaga yun. Opo yun, inedit eh. Inedit niya para makapanlin lang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para ba lumalabas siya ang bida? Pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon na talaga'y ping siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Pero nakalimutan niya, Nelson. Alam mo sa Philippine Military Academy, PMA nga po si Senador. alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, May intention ba akong meron ba akong intensyon na mandila? mandaya? Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako? At magkaroon ng pakinabang. Magulangan kita na may pakinabang. Tapos sabi, ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong. then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandil lang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka sa kapwa mo. Manlalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, ayang ibig sabihin. So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Paano niyan sasagutin ng no ito? Halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay... Actually, hindi nga tanong yun Hindi nga tanong yung sa'yo. Ito yung statement. Tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong doon sa kapila. Tatanungin natin siya ngayon, do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlin lang ka na pinagsama mo ikaw ang gumawa Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya nito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula At saka Sen, nandun siya nung nangyari yan Ibig sabihin, alam niya hindi yun nandun siya. Hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, kainin mo. So hindi mo naman sinasabi na advocate ba kung bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi. Sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin yan. Kapag ginawa ko, ganun mangyayari talaga. O hindi ba niya naintindihan yun? Do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin yun. Ngayon na. Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya. Mamaya pa. Kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng West Philippine Sea? Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga
neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita, may mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, Oo, isa sa amin, sa Senado, ang Meron naglagay. din. Oo, sabi niya, West Philippine Sea, Atin atin ito. ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Elso. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba akong sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi mo sinabing sa China ang West Philippines. Wala naman akong sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, Opo. kung tayo-tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio, atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay, ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, Oo. paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Aha. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi, yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Aha. Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- kaharap na natin ang maraming mga nangangin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Oo. Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, pakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Oo. Oh. So tayo ang nag-submit ito. Oo, sa Opo. bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct eh. Makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Aha. Diyan nakalagay, gusto ko lang pakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. larawan, Oo. picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island Ang Tito Island is Pag-asa. sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So nasa labas mo siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang mapa gobyerno ito. ang gumawa. Sila po sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG, kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Eh bakit ako po bang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si
Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Alam Kasama sila? kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga, labas sila sa EEC. Paano mo isasama? Ay ba, ako nang gagawa ko. Kaya ilalaban ko nga eh. Ibinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung Yun. magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng ano eh, West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung Namria. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Calayan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos yung ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Yan po igawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Calayan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una, yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, igiba pang ano. Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. No? Sila po ang naglagay, West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O, ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Ayan, yung blue. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side. Oo. Yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin ito? Palakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito itong spratis na sa baba. Oo nga, ano. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko Itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So, ilalaban mo lang talaga? Pagkatapos, meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka South St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon, wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung KIG. Anong epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila, mali nga eh. Oo. So, may ngayon, ano ba yun? May epekto ba yun sa batas yun na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng Estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni na Carpio at ni Batong Bakal Hindi ko sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila nung i-submit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po, napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Calayan Island Group. Kaya po kayo mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Mamaya i-discuss natin yung una kong di-discuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito?
Mamaya ikukwento natin. O, sige po, Sen, magbe-break lang tayo ha. Pero ito po muna, ang balita mula sa Philippine Ports Authority, mga supporter ng konseptong ito ha. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental self exist ipso facto and ab yan. initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga, sino nagsabi? Retired Justice Antonio Carpio. Yun ang principle. Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo na dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-overlap, nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating EEZ. Sabah Malaysia. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na yun? Retired Justice. Si Retired Justice, okay? Eh di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano ba sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumulan ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para mag-claim yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra for letra nakasulat na kailangan ng coordinate. So, di basahin niya. Alam nga naman pong magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya. Article 75 at saka Article 84, inuobliga po tayo ng UNCLOS Na magsumite. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Alam ba nyo ngayon? Isipin mo, ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito. Ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan ba? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin 1997 o 1994. 1994, okay. Sa makatwid, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Nelson, Mga... mathematician, 32. 32, tama. 32 years ago. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan interpretation. Yan, nakita na niya. Basahin mo. Article 75.
part of the convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Diba? Ulitin mo nga yun, ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yung... defining the outer limits of their EEZ. Oo. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Oo. Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Dalawang bagay yun, Nelson Oo. Tama. Alamin mo ang karapatan mo, sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta, total nabasa niya na yung Dito pa lang, dito pa lang, tapos Wala na tayo. na po. O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Makikita po ng natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants ang daming claimants Tama po. Para hindi magulo, yun lamang yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Na ganyan, saka ibang magnetic minerals, So, exploration naman po ito. Okay. ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research. MSR. Ayan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong agham yan para malaman natin kung ano pala yun. yan walang masyadong problema yan. Masyadong tututo. Pero pagka pumalaot ka at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. genetic minerals, ay i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng pag may coordinates, kung wala kang, kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan paano, kasalanan lahat ni Justice Carpio. Sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-explore na yan. Sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Okay, Kasi pinayuhan niya ni Carpio na wag na maggumawa. kaya nga siguro. Madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, halimbawa sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-deposit ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman Kapag ang dami na namin sinabi. Puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real time po ito. Yan po ay bibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito Ganun ho. Talagang imposible gawin, samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan di tulungan natin ang NAMRIA. Pag tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung party ng high seas para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, taking part of the high seas. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object, baka sakaling maging katanggap-tanggap yun, Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito, pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador, hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Kaya tayo nagkanda... Nagkaganito-ganito, nagkagulo-gulo na. Nagkahetot-hetot, sabi nila, hindi ko alam Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Coordinates din ang problema Yes. Nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Pati ang Pangulo na namali doon sa Kaya coordinates. nga, isip-isipin yung discrepancy between, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano.
Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo kahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po Kayo po nagsimula ng mapa, inalis po ninyo ang KIG, tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung kagagawan pala nila, Sa akin nila ibinibintang. Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Marami ko. Ngayon, sobrang laganap fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig yung Vice Mayor ng Kalayaan. Kalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa Isang palatuntunan po. sa GMA. Opo. Whatever. Sa palatuntunan. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imalin niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direk. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just take to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi siya kaya nga sabi ko, huwag kang mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. So pinagsama-sama po niya, para sa ganon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar, kasi nga, yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ako, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap nasagutin na talagang kung yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ka ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Doon niya kinuha yun. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Feeling niya, Sen, mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito, sa kanya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics. Sabi meron niya. tayo, sige, ipakita niya sa Itong ganito? Yes. Yan. Sige. Sige po, ano po laban, Sen? Habang Sabi niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya, opo. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta
doon sa pag-uusap na mayroon pala isang pinaghihinalaang mga homegrown traitors Oo. na gusto lang ibenta yung sarili na. Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Gusto ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng Talaga ng geopolitics? geopolitics. Bakit? Yun ang kanyang... Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito eh. Oo. Papalitan natin in dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oh. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito.